Good afternoon. Good morning mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 13, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may BIR, Kamanyahan ng Rintas International sa may Pinyahan, Diliman, Quezon City at dadalhin po natin sa may Vertis North Ayala Malls, Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag andun na po tayo. Okay po? Ayan, malapit-lapit na rin. Sa Saudi Arabia, sumisigaw ng hustisya. Kasama mo mula sa Army General Santos, Radyoman Brian Bunyate. Tumulog na sa tanggapan ni Quezon City Mayor Lorelie G. Pacquiao ang pamilya ng overseas Filipino workers na namatay sa may damam sa Saudi Arabia. Ang nasabing biktima ay isang 24 na taong gulang na taga-barangay Apupong, lungsod ng Jensan, na namatay sa hindi pa matukoy na dahilan. Ayon sa pamilya nito, April 8 ngayong taon na kumpirma nilang namatay na si Quinjo Nacreta matapos ang ilang araw na pagkaka-ospital matapos ito mahulog umano sa hagdan noong Pebrero 2026 lang. Nakipagsapalaran ang nasabing OFW sa may Saudi Arabia at una na itong nagpaabot sa kanyang pamilya na nahihirapan ito sa kanyang trabaho. Malaki ang paniniwala ng pamilya Nacreta na may malaking dahilan ang kamatayan ni Quinjo. Samantala, sinabi naman ni Quezon City Pick up po. Lorelie G. Pacquiao na hindi nila mababayaan ang kaso nito at ginagawa na nila ang paraan para maiuwi muna sa Jensen ang bangkay nito habang inaalam ang sanhi ng kanyang kamatayan. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Bunyate at Top RMN. Siyam naman na Chinese nationals arestado sa iligal na pagmimina sa Cantilan, Surigao del Sur. Mahigit 50 milyong pisong halaga ng heavy equipment na kumpiska. Kasama natin sa balitang yan. Good morning po, Ma'am Elisa. Radyoman Prince Las Marias. Ma'am Elisa po. Apo, Vertis. Elisa o Eliza? Sa mga Chinese nationals at isa pang Pinoy na nalatay. Parehas lang na. Pareho lang. Illegal mining operation sa may Cantilan, Surigao del Sur. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Intelligence Division 13, DNR at iba pang ahensya. Ayon sa Police Regional Office 13, mahaharap ang mga akusado sa paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Samantala, sinatayang aabot sa 50,500,000 pesos ang halaga ng mga heavy equipment ang nakumpiska ng mga otoridad. Habang sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Cantilan Municipal Police Station ang mga naaresto. Thank you po. Armin Butuan, 21 Prince de las Marias, Tabang Armen. Samantala, hinihinalang magnanakaw, patay. Napaparilang isang security guard sa Tagkawayan, Quezon. Kasama mo mula sa Ayala Lucena si Idol Carlo Pastena. Sa barilang isang security guard, ang biktima ay hinilalang magnanakaw sa usaping tinatayo na pinabantayan ng Marilok kasama sa Hidaya, Barangay Santa Cecilia, Tagkawayan, Quezon. Kulagta ang biktima sa sinabi sa ito at isang magsama na nasa parelas at sangin ng maabutan o maluto na umabot na sa inyo. Ang suspect na armado ng hindi para magpuri ng balik ay pinaputukan ng biktima ng 2 beses na nagkailan ng kamatayan ito. Mabilis naman tumakan sa suspect na security guard na hindi malamang direksyon. Nagsagawa naman ang Hapon Suit and Central Operations ang Tagkawayan PNP na kaukunan ng suspect na sinilanan si Agis Raul na barangay kinatakutan ng nasabing bayan. Kasama mo sa Ornament Television and 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Sumasena ang taas Maranan. Bago naman tayo mga kasama sa Bantay, Ilocos Sur dahil may isang nanay sugatan ng barilin sa loob mismo ng sariling tahanan. Ang kasama natin sa balitang yan si
Joyce Vasquez ng IFM Bigan. IFM Live Report. Saluyang nagpapagaling sa ospital ang isang ina matapos itong barilin sa loob mismo ng kanilang sariling tahanan sa Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa ulat, nakatanggap ang Bantay Municipal Police Station ng tawag mula sa isang pribadong ospital ng bayan hinggil sa isang pasyenteng isinugod sa kanilang pagamutan na may tama ng bala ng baril. Ayon mismo sa biktima, mahimbing silang natutulog ng kanyang menor de edad na anak nang makarinig siya ng putok ng baril at mapagtantong siya pala ang tinamaan ng bala. Dito na siya nagpadulog sa kanyang mga kamag-anak at mabilis nagsinugod sa nasabing pagamutan. Sa pagsusuri ng mga doktor, nagtamo ang biktima ng isang tama ng bala na pumasok sa kanyang kaliwang kilay, tumagos sa ilong, pisngi at kanang braso at lumabas ang bala sa likurang bahagi ng kanyang braso. Sa kabutihang palad, nasa maayos na kondisyon na ang biktima. Kasunod ng insidente, isang miyembro ng pamilya ang kusang loob na sumuko sa mga pulis. Inamin ng sospek ang responsibilidad sa pamamaril at inilahilan ang mga personal na pinagdaraanan bilang mitsa ng krimen. Agad na inaresto ang sospek at dinala sa Bantay Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at paghahain ng kaukulang kaso. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang mas malalim na detalye sa likod ng pangyayaring ito. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, Tatak RMN. Sa ibang balita, may pananagutan din ang pamahalaan kung bakit puntiraya ito ng disinformation at tungkol sa sakit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Kontratayang Convener at UP Professor Danilo Araw, halatang coordinated ang pag-atake mula sa mga kritiko ng administrasyon. Kapansin-pansin anya na magkakasabay ang pinakakalat na disinformation sa gitna ng mga kinakaharap na isyu ng bansa, gaya ng energy crisis, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang mga isyu. Pero iginit ni Professor Araw na dapat tutukan din ng administrasyon ng mga pulisiya nito, lalo sa media. Siyempre po, hindi ko katanggap-tanggap, pero siyempre, kailangan din natin sigilit yung Marcos Jr. administration kasi nagiging vulnerable si Marcos Jr. sa disinformation kasi hindi masyadong transparent yung administrasyon, yung sorry to say, sa mga komisiyang programa na ginagawa niya, lalo na sa Malacanang press corps, pwede nilang patotohanan naman na hindi readily accessible si Marcos Jr. Hindi lang sa mga interview kundi kahit sa mga press briefing, talagang pinigtinigang yung mga tanong na pwedeng sagutin ng Pangulo. Ang daming regulasyon para mag-cover sa Malacanang. Kaya dapat mag-shape up well yung Malacanang sa ganitong pagtulong. Dagdag pa ni Araw na hindi rin malayo na ang mga isyong lumulutang ay isang diversionary tactic upang malihis ang atensyon ng media gayon din ang publiko sa problema ng bansa. Sabihin na diversionary tactic ito para mawala yung focus sa impeachment complaint na pinag-nakahain ngayon sa Kongreso. Kaya lang nung natin isusumay yung katalikuhan ng mamamayan. Pwede naman mag-multitasking yung mga tao, tinututupan yung awal ng certainty brought about by the U.S. and Israel's form of aggression sa Iran, kung diversion sa usapin ng kalusugan dito ng Pangulo, o kesyo nasa ospital na, kesyo patay na raw ang Pangulo. Yung mga bagay na yun, it wouldn't work well. At the end of the day, baka nga mag-backfire pa sa mga nagpapakalat ng disinformasyon. Samantala, maging ang kampo ng mga Duterte, biktima rin ng disinformation na walang ibang layunin, kundi magkulong at situhin ang isipan ng publiko. Samantala, hindi pabor si Professor Araw sa pagbuo ng Malacanang ng website kontra fake news. Hindi na pwedeng diretso na sa media organization yung mga incident ng fake news. Kahit na suklang-suklang ginagawa ng mga hyper-partisan blogger, ang tempted ka na sabihin, only deserve to charge the court. Kasi yun na, ayaw natin ang utot silang maskil. Tapos kapag ka-imatrenas na kasi sila, yung antics yun, parang lumalabas na biktima sila ng political persecution. Kasi yung disinformation na ginagawa nila, dapat sinobot out na yan. Hindi na dapat umabot pag sa korte pa tayo mag-uusap. Kaya kung babalikan natin yung planong magkaroon ng website, ano ba yung layunin? Again, transparency ang usapin dito Ano yung function nito na hindi kayang gampanan ng news media organization na sa totoo na may mga ginagawa naman for fact-checking. At kasi pag di naman mag-fact-check, hindi lahat. Yan po ang tinig ni Kontratayang Convener at UP
Professor Danilo Araw sa panayam ng TZXL Aramen, Manila. Si Pangulong Marcos, kinundi na ang mga insidente ng hoarding at magnanakaw ng langis. Ang kasama natin live mula sa Malacanang, si Rajuman Chanel Salazar. Mariing kinundi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagnanakaw ng langis at iba pang kalokohan sa bentahan at paggamit ng gasolina at diesel. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang pananamantala ng ilan habang nahihirapan ang mas na kararami. Nagpapala rin ng Pangulo laban sa pag-hoard o pag-iimbak ng diesel para sa pansariling pakinabang at nilinaw na dapat lamang itong gawin ng may lehitimong pangailangan. Nakakalungkot at nakakagalit. Ang iba natin mga nakikita insidente kamakailan. Dahil sa kalagitnaan nitong pinagdadaanan natin, ay pinili nila isipin lang ang Ito po. kanilang mga sarili. Bagamat naiintindihan natin ang kalagayan ng bawat isa, hindi ito nagpapahintuloy sa atin na gumawa ng mga ganitong bagay. Isang negosyante, hindi makabiyahe dahil kinunan mo ng crudo. Yung gasoline boy na tinakasan, tapos sa kanya pa, Ito na po. sasalina ako ng gasolina. At yung may mga kaya, huwag kayong na-cover na Ano po, diesel. ma'am? Ang God bless tanging po. pinapayagan lamang na magtamis drop ng gasolina ay ang mga Ito po. consumer na may legitimate operational requirement nito. Gaya ng mga mangingisda. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. At iba pang mga gumagamit Hanggang ng sa muli. Huwag mo rin Ingat ka. ilalagay sa pangalan ng mga kapitbahay. Paano po muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paano po? At iwasan ang panlalamang sa kapwa. Kasama mo sa DZXL Aramen